Balitang Bisdak. Isang pangyayari ng sunog ang nagdulot ng pangamba sa isang pinakapupuntahang destinasyon sa Bohol, ang mga Chocolate Hills sa Carmen. Kamakailan, nagkaroon ng mga sunog sa mga Chocolate Hills sa Carmen, Bohol na nagresulta ng pisala sa dalawang burol. Ayon sa mga ulat, agad na tumulong ang mga lokal na bumbero at mga residente upang pigilan ang pagkalat ng apoy. Yun nga, hindi namin alam kung sino nagsunog ng mga burol. Nang dahil siguro sa init ng panahon, kaya nagsunog ang mga burol. Pahalagahan natin ang ating kalikasan, lalo ng Chocolate Hills. Samantala, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng nasabing sunog. Hinihikayat din ang mga lokal na residente na maging maingat sa paggamit ng apoy, lalo na sa mga lugar na may mataas na panganib ng sunog tulad ng Chocolate Hills. Patuloy nating subaybayan ang pag-unlad ng insidenteng ito at ang mga hakbang ng pamahalaan para sa rehabilitasyon ng nasasakupan. Isang matagumpay na pagtutok ng mga otoridad sa ilalim ng Philippine Drug Enforcement Agency at ng lokal na pulisya ang nagbunga ng mahalagang pagkakakilanlan at pagkahuli sa isang kilalang drug lord sa Panglao, Bohol. Matapos ang mahabang pagtutok at masusing pagsasaliksik, natukoy ng mga otoridad ang tunay na pagkakakilanlan ng dalawang kilalang drug lord sa Panglao, na kilala rin sa tawag na alias Oscar at alias. Ayon sa mga otoridad, ang nasabing drug lord ay tinuturing na matagal ng nagpapakalat ng iligal na droga sa Panglao. Kasalukuyang nasa kustodiyan na ng otoridad ang mga suspect habang inihanda ng mga kasong isasampalaban dito. Huli sa suspect na kilala bilang alias Oscar alias Wiggy ay isang malaking tagumpay sa pagsugpo sa problema ng iligal na droga sa Bohol. Ito ay resulta ng masusing koordinasyon at pagtutulungan sa PDEA at PNP. Tuloy natin subaybayan ang pag-unlad ng kaso at ng mga sumusunod na hakbang ng otoridad sa pagsugpo ng illegal na droga dito sa Bohol. Kita mo to? Kita mo to? Dahil ito sa silka, kaya mag-silka ka na. Tinatanggal ito ng acne. Ito ang silka, kaya mag-silka na kayo. Ang African swine fever ay pumasok na sa Bohol. May mga baboy sa Dawes, Bohol na sunod-sunod na namamatay. Ayon sa mga eksperto, sanhi ito ng African swine fever o kaya nang dahil sa init ng panahon. Dahil mula ay ginabuhay ang lockdown para maiwasan ang pagkalat ng isip. Lahat ng ibalabas at pumasok ng isla ay isang chichik at dahil dito, nagulong ito na sobrang traffic. At ngayon, sabihin natin ang isang motorista dito. Ay oo, preso lang dulot ng sa sakit na nagkawa. Dulot din ito ng sobrang traffic na checkpoint.
Di lang traffic ang naapektuhan ng ESR o African Swan Fever, kundi ang mga nagnegosyo din. Logi ang mga nagtitinda ng baboy ngayon. Ito tayo ngayon sa Pakla Public Market at ipuntahin natin ang titinda ng mga karne dito. Yun nga, matumal ang tintahan ng kaning baboy dahil sa African Swine o ASF. Isang malakas na lindol ang imunig sa Heliwan City, Heliwan Country, Taiwan. Nagdulot ng pahamba at pinsala sa nasabing lugar. Ang lindol na may malakas na magnitude 7.4 ay naramdam sa Heliwan City, nakilala sa pagiging isa sa mga sentro ng turismo sa Taiwan. Ayon sa mga otoridad, maraming gusali ang nag-collapse at ilang tao ang nasugatan. Ang mga rescue team at mga bumbero ay kasalukuyang nagsasagawa ng operasyon sa paghanap at pagtulong sa mga biktima ng lindol. Samantala, patuloy ang pagbabantay sa posibleng pagdagdag ng aftershock. Tanungin natin ang residente dito. Bigla lang namin naramdaman ang lindol. Ang lakas talaga at ramdam na ramdam ang pinapagyanig ng lupa. At maraming gusali yung nasira dito sa area namin. Patuloy natin subaybayan ang mga update tungkol sa lindol ng Heliwan City at inaasahan natin ang agarang pagtugon ng lokal na pamalaan at internasyonal na komunidad upang magbigay ng kinakailangang tulong at suporta sa mga apektadong residente. Tamang-tama sa mainit na panahon. Patuloy na naglalagablab ang tensyon sa West Philippine Sea sa kabila ng pagkandaigdigang tutol sa patuloy na pag-aangkin ng China sa mga teritoryo at karagatan na may malaking bahagi ng ating karapatan. Sa mga nakaraang linggo, patuloy na umikot ang mga barko at istruktura ng China sa mga karagatan na saklaw ng ating eksklusibong ekonomikong suna. Pinapakita ng mga report mula sa ating militar at mga katuwang na bansa na patuloy na naglalagay ng mga istruktura at militar sa pasilidad ang China sa islang kinikilala ng Pilipinas bilang parte ng ating teritoryo. Lagana patuloy nating ipahayag ang ating mga karapatan at ipinawagan ang respeto sa batas at internasyonal na kasunduan. Hindi tayo papayag ng mawalan ng soberanya ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Sa harap ng patuloy na pag-aangkin ng China at iba pang isyu sa West Philippine Sea, mananatiling aktibo ang Pilipinas sa diplomatic at legal na aspekto ng mga sapil. Patuloy din ang pagtutulungan ng ating gobyerno at mga kaalyado upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Mananatili tayo nakatutok sa mga pangyayaring ito para sa mga sumusunod na hakbang ng ating pamahalaan. Sa larangan ng edukasyon, patuloy ang usapin tungkol sa paggamit ng Artificial Intelligence (AI) sa mga pamamaraan ng kultura. Bagamat may mga potensyal na benepisyo, tila may mga agam-agam ang ilang guro sa mga epekto nito at sa kalidad ng edukasyon na kanilang naibabahagi sa mga estudyante. Ayon sa ilang mga guro,
Ang pagtuturo sa pamamagitan ng AI ay maaaring magdulot ng pagkaantala sa personal na interaksyon at pag-unlad ng kasanayan ng mga estudyante. Ang ilan ay nagpahayag din ng pangamba na ang paggamit ng AI ay maaaring magresulta sa pagkawala ng trabaho para sa mga guro. Bagamat may mga potensyal na benepisyo ang paggamit ng AI sa edukasyon, mahalaga ang balanse ito upang hindi maapektuhan ang personal na pagtutok ng interaksyon sa pagitan ng guro at estudyante. Ang edukasyon ay isang proseso ng higit pa sa pagtuturo at pag-aaral ng mga konsepto. Ito rin ay tungkol sa paghubog ng karakter at pagpapalakas ng kasanayan ng komunikasyon at pakikipagkapwa-tao. Habang patuloy ang pagsubong ng teknolohiya sa larangan ng edukasyon, mahalaga na maging mapanuri at maparamot ang lahat ng sakot ng sektor upang masiguro ang kalidad at kabuluhan ng edukasyon na ibinigay natin sa mga kabataan. Ang pag-unlad ng teknolohiya ay dapat nakaakibat ng pagpalakas at kakayahan at pag-unlad ng ating mga mag-aaral. Hindi dapat ito maging hadlang sa kanilang pag-unlad at tagumpay. Naghahanap ka ba ng pampabango? Ito ang gamitin mo, Bumble Perfume, para gamitin mo sa iyong pambababae. Do you get excited when I put this tip inside it? I like the way you ride it. Like so me, it look like siren, just like fire.